Kung makikita nyo to, yan. Kung makikita nyo, nung nilabas to sa balita, maling manood ng balita kung wala ka pang sariling pag-uutak. Di ka marunong mag-analyze, maling manood ng balita. Kung makikita nyo yan, Maharlika Investment Corporation. Ito, kung mapapansin nyo, ang reaction lagi ng mga tao, puro haha. Haha react. Yan ang collective thought ng mga Pilipino. Natatawa na lang. Nung nilabas talaga yung Maharlika Investment Corporation na yan, may alam ako. Sabi nila, ano daw to? Sovereign Wealth Fund. Kaso, ang mga Pilipino, hindi alam ang Sovereign Wealth Fund. Ako, alam ko. Kasi may konting background ako sa economics eh. Nung pandemic, pinag-aralan ko talaga ang economics. Ang Sovereign Wealth Fund, kayamanan niya ng isang bansa. Kung meron kang langis, kung meron kang ginto, yung meron kang natural resources na sobra-sobra na ang yaman ng bansa nyo. So, tendency, ang gagawin ng namumuno dyan sa bansa na yan, yung sobrang yaman, gagawa siya ng investment entity na ang tawag nga doon, Sovereign Wealth Fund. Yung pera doon sa pondo na yun, i-invest ng bansa sa ibang mga venture. Gets ba? Sa ibang mga venture, mga business. So, magkakaroon ng investment company ang isang bansa. Tapos, nung nakita ko to, napaisip ako, duda ako dito. Sabi ko, kalokohan to. Para sa akin, kalokohan to. Una, wala naman tayong sobrang yaman. Utang-utang nga tayo eh. Pangalawa, wala naman tayong sariling pinagkukunan ng yaman. Wala naman tayong sobra-sobrang ginto. Wala naman tayong sobra-sobrang mga langis. Yung iba natin, lugi. So ano ang punto? Bakit ko sinabi sa inyo yan, yung Maharlika Wealth Fund na yan, yung Sovereign Wealth Fund na yan, yung Maharlika Investment Corp? Kasi para sa akin, naniniwala ako, ang tanging produkto lang ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang income ng Pilipinas, yung mga remittance. Remittance na mga OFW, sila ang ating langis. Sila ang ating ginto. Ganon kahalaga ang lahat ng OFW. Hindi lang nila pinopromote. Kasi ang tingin lang sa OFW, trabahanante lang. Pero mali yun. Ang OFW talaga ang tunay na nagpapasok ng pera sa Pilipinas. Ang ginagawa ng mga OFW, pupunta sa ibang bansa, magtatrabaho, at yung kinikita nila, ipapadala nila sa Pilipinas, no? Ibig sabihin, cash in yun. Cash in. Sa Pilipinas yun. Cash in. Ganon ka-importante ang bawat piso o dollar na pinapadala ng isang OFW. Kaya dapat talaga mga OFW, pag uwi ng Pilipinas, buhat-buhat talaga yan mula airport hanggang pagbahay nila. Investor sila ng Pilipinas. Sila ang tunay na nagpapasok ng pera sa bansa.